Tara, samahan nyo kami sa simpleng selebrasyon ng aking kaarawan. At sinorpresa nga ako ng aking mga kapatid. Hi guys! Magandang araw! For today's vlog ay nagdiwang na nga ako ng aking ika-34th birthday. At ito nga ang mga kaganapan nung aking nakaraang kaarawan. Hindi pa nga sana kami magte-celebrate ng mismong araw kasi may pasok si Daddy at hindi pa nga kami masyadong okay ni Baby Yael ng panahon na iyan. Kaya hindi kami makakalabas para kumain o kaya naman ay makakapagluto dito sa bahay. Aba ay nagulat na lamang ako nang dumating ang aking ate kasama nga ang aking kapatid na bunso. Kasama nga din nila ang aking mga pamangkin. Ito nga yung gabi bago sumapit ang aking birthday. Fast forward, kinabukasan, ay sumabay na ako kay Daddy pagbangon. Pagpasok nga niya, ay namili na rin ako ng aming lulutuin. Sabi nga ng kapatid kong bunso, ay siya na daw ang bahala sa pagluluto ng aking kaunting handa. Sa tunay, ay natatawa nga ako dyan. Paano naman kasi, ay ako din ang pina-order ni Daddy ng aking sariling cake. Kaya yung note na inilagay, ay sa akin lang din nang galing. O diba, love yourself, charo. Pagkatapos ng kapatid kong magluto ay kumain na din sila. Nagmamadali na nga sila at kailangan na din nilang umalis. May pasok pa kasi siya sa school at hindi nga pwedeng mag-absent. Medyo nakakabitin nga din at kahit nga ang aking pamangkin ay sobrang nag-e-enjoy pa. Sadya daw isiningit lang niya sa kanyang schedule ang birthday ng kanyang ate. Kilik yun. Pag-alis nga nila ay kami na lang uli ang naiwan. Niloloko pa nga ako ni Daddy at paiyak na daw ako nung sinurprise nila ako. Akala ko kasi talaga ay hindi sila makakapunta. Kaya wala talaga akong kaplano kung ano ang aming gagawin sa aking birthday. At hindi naman na talaga ako nag-expect pa. Lahat kasi sila ay mga busy din sa kanilang mga ginagawa sa buhay. Si Yael naman ay nag-e-enjoy sa kanyang mami nagi. Kita nyo naman kung gaano kasarap ang kanyang pwesto. Sa totoo lamang ay sila ate lang ang nakakagawa ng mga ganyang pwesto kay Baby. Kapag ako kasi ang gumagawa ay sadyang bumabangon siya. Payag nga siya sa mga ganyang lambing ng mga ate ko. Kinahapunan naman ay dumating na din ang isa kong ate kasama nga si Kuya. Late na nga sila nakapunta kasi may pasok pa rin sa trabaho si ate. At syempre, sino po ba naman ang bibida pagka ganitong sama-sama kami? Ay feeling ko nga si Bibi pa rin na may birthday niya. Kasi masayang masaya siya kapag ka maraming tao dito sa bahay. At mas lumalabas nga ang kanyang ingay kapag may mga kumakausap sa kanya. Ang sarap nga din sa pakiramdam kapag ka ganitong nakikita namin kung gaano siya kamahal ng aming mga pamilya. Bilang magulang kasi ay isa ito sa mga nagpapasaya ng aming puso. Ma-share ko lamang din nung dalaga pa ako kapag ka ganitong birthday ko, talagang sina ate ang naghahanda para sa akin. Handa ko nga noon ay sadyang sinusurprise din nila ako. Habang tumatanda nga ako ay napakadami ko talagang realization sa buhay. Sa paglipas nga kasi ng mga araw ay sobrang daming pwedeng mangyari. Kaya sobrang thankful ko sa panibagong taon na ibinigay sa akin ni Lord at sa pagmamahal na ibinibigay sa akin ng aking pamilya. Palagi nga din akong nagpapasalamat kasi bukod nga sa aking mapagmahal na asawa ay binigyan din ako ng ating Panginoon ng napakagandang regalo. Ayun nga ay ang maging isang ina para kay Baby Yael. At palagi ko ngang hinihiling kay Lord na bigyan pa ako ng madaming birthday at malusog na katawan para sa aking mag-ama. At kung magkakaroon pa nga ng kapatid si Baby. Charot. Gabi na nga ng mga oras na iyan kaya nagpaalam na din sina ate para umuwi. Bukod nga sa aking pamilya ay maraming salamat din sa aking mga kaibigan at sa inyong lahat sa inyong pagbati. Special thank you ulit sa aking mga kapatid. Sobrang nagustuhan ko ang inyong mga regalo. At ayun lang po ngayong araw. Salamat ho!